Good afternoon, and welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay ngayon sa ating pong programa. And of course, magandang tanghali sa ating mga countdown boys and girls ng academy natin. Yun, narinig ko sila. At syempre, yeah, shoutout din sa mga faculty and staff na nandiyan dyan na kumakain ngayon. Of course, at hindi natin pwedeng hindi batiin ng isang tao dyan, isang persona na nagngangalang Sir Conrad Ray Tungol. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Saludo po ako sa inyo pong ginagawa, sa inyong kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat po ng mga nanonood po sa atin worldwide. A blessed Friday sa inyo po lahat, or should I say Thursday evening or Friday early morning. Yan, at it is always safe to say na magandang araw. Yan ang pinaka importante ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran natin na sumusubaybay po ay magandang tanghali po sa inyo. Of course, sa four corners ng ating simbahan, north, south, east, and west corner, magandang tanghali po. And of course, sa aking area, Southeast family, sa mga Southeast Prayer Warriors and Southeast Men Rescuers at Southeast Chosen Generation, magandang tanghali sa inyo. Of course, shout out sa aking mahal na asawa, nandito, live audience, at kasama si Baby LG na tulog ngayon. And again, it's good to see you once again, brethren, in behalf of our pastor, Pastor Gil Laurena, who is the executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch. In behalf of him, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali, and we are praying that we will give you a good bunch of spiritual lunch. And of course, not just only me, at kasama ko po dito, mga kapatid, ang mga Batikano sa programa po na ito. Walang iba kundi ang mga co-host ng Father's episode ng The Baptist Lunch, Sir Rudy and Sir Noel. Magandang tanghali po sa inyo, sirs. Amen. Isang mapagpalang tanghali po muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na nagkasama-sama po muli tayo sa programang ito. Usapang panlalaki na naman to. Ito po para po sa mga ama ng tahanan na gustong magkaroon ng maayos na pamilya. Kaya kung meron po kayong mga comment sa ating mga nanais ilagay sa comment section, ay maaring wag po kayo magdalawang isip, dahil ito po ay tulong sa amin at tulong din po sa bawat isa na nagsusubaybay. At of course, nais ko pong batiin ang aming area, ang West Bank family, ng isang mapagpalang tanghali. Gayon din po ang aking pamilya, kay Sister Cynthia, kay Pauline at Tricia na nasa trabaho po nila. And of course, ngayong tanghali mga kapatid, ay kasama na rin po natin yung ating mga masugid at sagasubaybay na tatay. No? Andi dito na po si Sir Cesar Deos. Man. Wala lang yung si Tatay Hopia. At, Tatay Tito. Tatay Tito, wala. Nataburan na talaga. Gayon din po si Sir Andy. Magandang tanghali po sa iyo, Sir Andy. At gayon din po si Sir Ricky. Bantayan mo yung ating presidente. At gayon din po yung ating missionary sa Cagayan Valley, no? Si Sir Rico Formanes ng isang magandang tanghali. At gayon din po si Sir Jay Agadja. Magandang tanghali po sa inyo. At wag po kayong aalis mga kapatid, dahil marami po kami mga usapin na nakahandang pagpapala po para sa inyo. Maraming salamat. At God bless us all. Isang mapagpalang tanghali rin po sa ating lahat, mga kapatid, at sa lahat ng abot ng programang ito. Good afternoon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa aming area, ang Makati Central Family. Magandang tanghali po sa inyo dyan, at lalong-lalo na sa mga tatay na nakatutok sa atin sa saan man kayong dako. At kung kayo nagbe-break, ay tutukan po ninyo ang programang ito, at kung nasa bahay man, isama nyo ang inyong pamilya sa pakikinig at panonood ng programa natin. At syempre, magandang tanghali sa aking pinaka-arog ng buhay ko. Yun. Alright. Sir Maki.
Yan, and by the way, syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, nais ko po munang batiin si Sir Marvin Fernandez ng happy birthday. Yan, Sir Marvin, happy birthday sa inyo. And may God continually bless you and see you soon. No, see you soon, Sir Marvin. And may God continually bless you and your family and your work. Happy birthday, Sir Marvin. At alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, no? May mga kapatiran tayo na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan na talaga namang makikita mo ang katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. No po? And hindi mo lang basta sasabihin na basta-basta lang nakatapatan eh. Talagang yun ay katapatan talaga at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, no? Once again, shout out sa lahat ng mga fathers na nandiyan po ngayon sa ating pong comment section. And noong nakaraang Tuesday, binaha kami ni Ma'am Cynthia ng comment eh. Kaya talagang nung naglabasan na ang usapang washing machine, talaga namang nagputukan yung mga nanay. Kaya sa lahat po na mga dyan na fathers, ay itutuloy po natin ang napakagandang talakayan na meron po tayo. No, napakagandang talakayan na meron po tayo sa ating pong programang The Baptist Lunch Fathers episode. Nung nakaraan, napakaswabe ng introduction ng ating mahal na pastor. No, kung kayo po ay nakinig nung nakaraan, despite of the distance na meron po tayo with him na noon nandoon siya sa anong lugar yun? Sa San Carlos, Pangasinan, no? Nandoon siya pero kita niyo naman talagang nabigyan niya tayo ng isang talagang napakagandang introduction patungkol sa programa natin. And alam niyo po, napakaganda ng usapin po na to sapagkat narito po tayo doon sa usapin na kung saan pinag-uusapan po natin ang pag-deal ng emotional status ng isang anak. Alam niyo po, Sir Rudy, Sir Noel, no, na napakahalagang pag-usapan po nito because nowadays ay talaga naman, sabi ko nga kanina, Sir Noel and Sir Rudy, sa devotion ko sa mga academy students, ginamit ko yung Proverbs 27, tingnan natin, para hindi tayo magkamali sa verse. Yeah. Kasi napakaganda po na itong talata po na ito. Although, masasabi natin that this text was designed for the teachers or kung sino man yung nangunguna. Pero napakaganda po na makita ito ng bawat individual. Ang sabi nga po doon sa Proverbs 27, kung kayo po ay nagbasa ng Proverbs ngayon, Proverbs 27 verse number 23, Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Nakikita nyo po dito, no, na medyo ingat din po tayo sa mga pagbati po natin. Baka hindi na po pang Kristiyano yung bati natin. Ano po? Huwag po dito sa ating programa. Ano po? Kaya ingat po tayo. Alright, so dito po, no, dito po sa aking talata, alam niyo, napakaganda po nito. Sa kadahilanan na ito po ay sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, ang hinalintulad dito kay David eh. Because David was a shepherd, di ba? Bago siya naging king. And sabi dito, be thou diligent to know the state of thy flocks. Na pag sinabi nating flocks, ito yung livestock, ito yung livelihood ng isang shepherd. Makikita natin dito na napaka-importante nitong part po na ito kasi sapagkat dapat alam mo yung kalagayan. Sabi ng Biblia, you've got to be diligent to know the state of thy flocks. Ibig sabihin yung pinakakalagayan. Dapat, kung kay David, he has 100 sheep na inaalagaan. So may kita nyo po doon, alam niya yon bawat isa. Kaya nga nung may nawalang isa, alam niya agad eh. Sa tingin pa lang, alam niya na kung ano yung kalagayan ng kanyang ano. And sabi nga dito, and look well to thy herds. May kita mo, dapat alam mo rin kung anong pangangailangan nila. Hindi lang kalagayan, kundi pangangailangan. Iba yung minsan, maganda po ito mga fathers na makita po natin ang magandang halimbawa po dito ng talata po na ito.
no? Na lalo na dito sa ating usapin na patungkol sa emotional state ng ating mga anak. May kita nyo mga fathers ngayon, Sir Noel, Sir Rudy, talagang alam nila yung kalagayan ng kanilang anak, pero hindi nila, nakakalungkot na konti lang ang nakakaalam ng kailangan ng kanilang mga anak. Di ba? Pagdating kasi sa kalagayan, ang common na naiisip ng tao, ibigay mo lang ang lahat. Narinig ko to sa inyo, Sir Noel, eh. Ibigay mo lahat, yun ang common ngayon. Bigay mo, hindi porket na ibigay mo na lahat. Fathers, take note of this. Hindi po porket na ibigay mo na ang lahat, it means na abot na ibigay mo na rin ang kailangan nila. No? Yan po ang tatandaan nyo. Hindi porket na ibigay mo ang lahat sa pamilya mo, ay ibig sabihin nun ay naibigay mo na rin ang kailangan ng pamilya mo. Kaya maganda po ito sapagkat ito pong usapin po na ito, sabi nga ng ating mahal na pastor, malalim ito eh. Sapagkat sa mga panahon po ngayon, mga kapatid, I'm telling you, pag naisip ng kabataan na kuhanin ang kanyang sariling buhay, hindi man lang sumagi sa isip niya ang kanyang pamilya. Hindi man lang sumagi sa isip niya yung pagpupursigi ng kanyang mga magulang para makarating siya sa estado na kanyang kinakalagyan. Wala eh. Kung naisip na nasabi lang sabi nga nasigawan lang, nataasan lang ng boses dahil napagalitan dahil may ginawa siyang hindi maganda, abay ang susunod, lalantakan ka na ng layas. Di ba? Kumbaga parang ang bilis lang mag-isip ng ganon. But alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil sa wisdom na ibinigay niya sa ating pastor, na maganda mapag-usapan po ang ganitong klaseng part. Kaya nga as part of the introduction ng ating pag-uusapan ngayon, bago ko po ipasa sa ating pong mga kasama ko pong tatay po dito, because I know that sila ang papaunahin ko kasi they can give the best advice when it comes to fatherhood. And ako personal bilang bagong tatay, I want to listen to it. Kasi syempre marami pa tayong dapat matutunan, lalo na po sa mga fathers, no? Napakaganda, ang the best. Lagi ko nga pong sinasabi ito sa inyo. The most important thing that you should do right now is to pray and empty yourself. Talagang hayaan mo na kausapin ka ng prinsipyo ng salita ng Diyos ngayong hapon na ito. And we will promise you that we will give you, sa biyaya ng Panginoon, by God's grace, we will give you a bunch of spiritual lunch, no? Kaya i-empty natin, fathers, ang ating sarili and let the word of God sink in our hearts. Kaya sabi ko nga po dito, maganda bilang isang tatay, be thou diligent. Be thou eager. Nandoon yung eagerness mo, dapat yung sincerity mo, dapat na malaman mo, no? Malaman mo, ma-recognize mo yung state, yung kalagayan ng iyong mga anak. Sapagkat sabi ko nga po, hindi lahat ng nabibigay, hindi lahat ng nakakaalam ng kalagayan ay nakakaalam din ng kailangan. Kaya nga sabi dito, be thou diligent to know the state of thy flocks. At merong kasunod, and ang ginamit, and look well. Sabi tinin niyo po yung ginamit, look well. Ibig sabihin, pag-igihan mo na dapat na makita mo ang pangangailangan. Sapagkat sabi ko nga po, hindi porket na ibigay mo na ang lahat, it means na ibigay mo na rin ang kailangan. Di ba? Minsan may kita mo yung mga kabataan ngayon, Sir Noel, Sir Rudy, no? Kung sino pa yung may mga sophisticated na gamit, yun pa yung mga talaga namang makikita mo na nagsasabing tatapusin niya na ang buhay. Di ba? Yung pa yung mga nagsasabi na, ayoko na sa mundong ito. Pero pag tinignan mo, may driver. Di ba? May mga sasakyan. Ang alawan sa isang araw, 3,000. Diba? Oh, tapos nasa eskwelahan na talaga namang kilala. Diba? Mga ganyan. Pero nabigay mo na lahat. Pero makikita mo, hindi mo, pero at the end, talagang makikita mo pag naggumawa na sila ng decision, sabi nga ng ating pastor, based on emotion, minsan talagang, kaya fathers, I do believe that this will sound familiar to you. Kaya kapag kinausap mo na minsan yung anak mo, di ba, Sir Rudy, Sir Noel, ang sasabihin ng mga tatay, ano pang pagkukulang ko sa'yo, binigay ko naman na lahat. Yun. Diba? Yan yung mga kataga na lumalabas. Pero dito nga po sa ating pag-uusapan, may kita nyo po, merong tinutukan ang ating mahal na pastor na isang specific na kailangan mong maabot bilang isang tatay.
at bilang leader ng tahanan. Ano yun? Yung emotional state ng iyong anak. But take note, fathers, sa lahat ng mga fathers na nakikinig po, wala sinabing ang Biblia, ayon sa introduction ng ating mahal na pastor, wala pong sinabi na sabayan. Hindi mo kailangan sabayan ang emotion. But the word that we are using is dealing with the emotional state. Dealing, it means tumbukin mo, alamin mo, at siguraduhin mong meron kang proseso para doon. Hindi sinabing dealing na, sabayan. Iba yung sabayan mo siya sa emosyon niya, walang mangyayari doon. Baka sabay pa kayo maging palamuti. Diba? Walang mangyayari doon. Pero kaya nga maganda po ito, bilang panimula. Sabi ko nga po, fathers, let us all be diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. No po? Sir Rudy, Sir Noel, nasa inyo po muna ang floor. At pangunahan nyo na at mamaya ay meron din po akong sasabihin. Go ahead, sirs. Amen. Thank you, Sir Maki. At pagkakataon na naman para maging pagpapala po sa lahat. At sabi nga, itong ating tinatalakay natin ay yung madil natin yung emotional state ng ating mga anak. Sapagkat masasabi ko na ang mga bata ay hindi nananatiling bata. Lumalaki talaga ang mga anak natin. At naroon na hindi nila na-handle yung pain kapag sila ay nasa kalagayan ng iyon, yung pagiging emotional. Lagi natin tandaan na yung emotion ay nagko-cause po yan ng pain. Pero sabi nga ni Pastor, if you know the purpose ng pain, hindi na pain ang dulot sa iyo niyan. Sapagkat you know the purpose. At ang pagdating sa purpose, ang Panginoon ang nagbibigay ng purpose at sa pamamagitan ng pag-alam natin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga dito sa ginamit ni Sir Maki na verse, be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herbs. So yung pangangailangan, mga kapatid, pangangailangan ng ating mga anak ay napakahalaga na tuunan natin ng pansin. At sabi nga, hindi lang material na bagay ang kailangan ng ating anak, kundi maging yung mga knowledge o mga education na kailangan nating ibigay sa kanila, biblical education o di kaya biblical principle na kailangan nila sa buhay. Sapagkat kung merong prinsipyo ng salita ng Diyos ang ating mga anak na pinangahawakan na mismo tayo ang nagturo sa kanila, I know na ma-handle nila anumang klase ng emotional state na meron sila. Ano po? Sapagkat gamit ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, baliwala anumang nararamdaman natin, lalong-lalo na kung pain ang pag-uusapan, ay hindi ka lalampas sa mga bagay-bagay na iniisip mo, kundi ipagsasadiyos mo ang lahat. Ipagkakatiwala mo sa Diyos yung lahat ng iyong nararamdaman. Actually, yung pain, yun yung madalas na hindi nakakayanan ng tao. Pero pagdating sa kasiyahan, kasi isa rin po yung emotional feelings, nagiging masaya, katapos pag nasa kasiyahan, gustong-gusto. Pero pag nandoon na sa pagiging nasasaktan o nape-pressure, sabi nga ni Sir Maki, andoon yung nagpapakamatay o di kaya, alam mo, nalolo moral, nawawala sa sarili ang ating mga anak. Bakit? Hindi tumatak sa kanilang isipan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, wala namang ibang mag-aalis ng mga pighati, kundi ang salita ng Diyos na meron tayo. At bilang tatay, sa atin po, inatas po iyon. Kaya nga bilang tatay, hindi po dapat tayo maging emotional din. Sapagkat sa pag-deal ng problema, hindi emotion ang ginagamit, kundi edukasyon. Edukasyon na nagmula sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun po yung ginagamit natin, mga kapatid, para ma-deal ang ating mga problema sa buhay. Amen? At katunayan, kapag gamit ang salita ng Diyos, mas lumalakas kang harapin anumang klaseng problema meron ka. Kasi doon
doon nang gagaling sa Diyos ang kalakasan natin bilang tatay. Kaya baliwala yung pain na nararanasan natin sapagkat alam natin na may Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi nga, bago pa man ang ating mga anak makaranas ng mga emotional pain na yan o anumang idinudulot ng emotional feelings na meron sila, nakita at naramdaman na una natin yan, mga tatay. Sapagkat, tingnan ninyo, kung meron mang unang nahirapan at nagpupursige sa buhay, tayo yon. Pero, mapansin mo, hindi tayo dumaing sa ating mga anak kahit nahihirapan tayo. Kahit may pressure tayo, hindi tayo dumadaing. Kanino tayo dumadaing? Hindi po ba sa Diyos? Amen? Kung ganyan tayo, dumadaing tayo sa Diyos, ganun din naman natin ilapit sa ating mga anak na sa Diyos mo idaing anumang bagay na nararamdaman mo. Amen? At ako'y naniniwala na katulad ng sabi ni Pastor, baliwala yung pain na yan. Mga kapatid, baliwala. Bakit? May purpose eh. Kung may purpose, baliwala. Alam mo, ito mga tatay, napakahalaga po. Sabi nga ni Pastor na tayo bilang tatay, ituro natin ang purpose. Alam nyo, ang buhay naman talaga may purpose eh. Kaya nga kapag tayo ay namuhay ng walang purpose sa buhay, ay namumuhay tayo ng kalat, namumuhay tayo ng tsamba, namumuhay tayo ng walang target. Kaya magulo. Bakit? Walang purpose yung ating walang purpose yung pamumuhay natin eh. Pero maliwanag na sabi ng Biblia, mga kapatid, na tayo bilang nilalang ng Diyos, nilikha niya tayo na may purpose at yan ay magbigay ng kaluguran sa Kanya. Right. Amen? Pero ito, mga kapatid, kung mamumuhay tayo ng walang purpose sa buhay, magiging magulo po ang ating kaisipan. Magiging magulo ang lahat. Bakit? Namumuhay ka lang ng pangsarili mo at hindi purpose ng Panginoon ayon sa itinakda at ayon sa Kanyang ibinigay sa iyo. Kaya napakahalaga, mga tatay, ituro natin sa ating mga anak. Tingnan ninyo, mga kapatid, paano natin maipapakita ang purpose sa ating mga anak pagdating sa pagdideal ng kanilang emotion? Simpleng-simple lang. Mamuhay sila ayon sa gusto ng Panginoon. Ayun. Mamuhay sila ayon sa gusto ng Panginoon. Simple lang naman mga kapatid Alam nyo, eto isang bagay na dapat natin tatandaan, kung ano yung ating pong tinake sa ating buhay. Tinake natin sa ating isipan, ipinamuhay natin. Ay yun tayo. Kung ano yung pinakinggan mo, kinuha mo, ginawa mo, ay sigurado, yun ka. Kasi kinuha mo yun Kaya nga, mag-ingat tayo sa anumang bagay na kukunin natin at ititake natin sa ating sarili. Right. Okay? At sabi nga, kung may kukunin ka at ilalagay sa iyong sarili, either yan ay susuotin mo o isusubo mo, kakainin mo. O di kaya magiging prinsipyo ng buhay mo. Yaang kaya ay may pakinabang at magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Mga kapatid, yan yung pinakamagandang katanungan. Kapag tinake mo kaya ang bagay na ito, pag sinubo ko kaya ito, pag sinuot ko kaya ito, makikita sa akin ang Panginoon? Magbibigay kaya kapurihan ito sa Panginoon? O dadalhin ako nito sa isang bagay na magpapa-identify ako, pero hindi naman talaga ako yun? Makita nyo? Mga kapatid, tingnan ninyo. Kasi kung tingnan nyo, nagkaroon ng emotional problem yung ating mga anak sapagkat tinake nila yung isang bagay. Hakuhan nyo po? Hindi kasi magkakaganon, hindi sila magkakaroon ng emotional problem kung hindi nila itinake yung bagay na yon. Bakit nila kinuha yung bagay na yon? May purpose kaya? Bakit, kung may purpose yun, bakit ganon ang naging kinahinatnan? Bakit ganon ang nangyari? Napansin nyo po, mga kapatid, kaya nga mag-ingat tayo. Ngayon, kung hindi nila, kung kinuha nila yung isang bagay, dapat alam nila na dapat may purpose yan. Bakit mo sinuot yan? Anong purpose niyan? Bakit mo sinubo o bakit mo kinain yan? Ano ang purpose niyan? Dapat nakikita yan. Bakit mo tinataglay yung ganyang klaseng prinsipyo? Ano ang purpose niyan? Para saan yan? Mga kapatid, ano yung nalalaman mo? Bakit mo sinasabi yan? Ano ang purpose niyan? Para lang ba masabi na somebody o kakaiba ka? Mga tatay, mga kapatid, alamin natin ang purpose. Kasi kung ano nga yung itinake natin, dapat meron po yung purpose sa buhay natin. Sapagkat kung hindi, walang purpose,
darating ang araw, magkakaroon ng problema, madadala ng emosyon kasi kinuha mo ang isang bagay na walang purpose. Kapatid, yan ang pinakamaganda. And eto pa, kinuha mo yon. Of course, dapat alam mo kung paalin doon yung ipaprioritize mo. O, hindi po ba? Kaya nga sa buhay, sa lahat ng bagay na kinuha natin dahil kailangan natin. O, hindi po ba? Ganun din naman, ibinigay natin sa ating anak kasi kailangan nila. Right. Amen. So yun yung pinakaano doon eh. Pero alin doon yung ipaprioritize natin? Alin din ang ituturo mo sa anak mo, anak, ito ang i-prioritize mo. Sapagkat ito may pakinabang, may purpose ito, i-prioritize mo ito. Oh, alin doon? Priority kaya nila ang patungkol sa Panginoon na siyang magbibigay ng kalakasan, ika nga vitamin sa buong pagkatao nila ang salita ng Diyos. Oh, hindi po ba? Kung tayo nga, naglalagak tayo ng oras para mag-exercise, para uminom ng vitamin, palakasin ang ating katawan, hindi kaya napakainam na vitamin ang salita ng Diyos dahil buong pagkatao mo ang pinoproteksyonan nito? Amen. Emotional, maging mental, physical. Ang Panginoon na nag-iingat ng lahat. Amen? Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, i-prioritize natin ang Panginoon. Alamin natin ang mga bagay na yan. Oh, kung alam mo ngayon kung ano yung dapat i-prioritize, doon ka. Huwag ka magpabago-bago kasi may purpose yun. Huwag mo nang palisin. Huwag ka nang umalis doon. May purpose yung buhay eh. Amen? Sabi nga ni Pastor, may proseso yan. May proseso. Yung proseso is maliwanag. Proseso, purpose, over pain. Makita nyo, sabi ni Pastor. Kaya nga, makita mo sana ang purpose, mga kapatid. Makita natin, malaman natin kung ano talaga yung kailangan at bakit nila kailangan. O hindi po ba? Kaya, sabi nga, ang kadalasan naman problema ng mga malalaking bata kasi yung kanilang damdamin ay hindi nila maihayag sa iyo. Yeah, amen. Pansin nyo po, nagkakaroon ng problema ang ating mana kapag lumalaki kasi hindi nila masabi kung ano talaga ang gusto nila at naglilihim sila sa atin. Yeah. Bakit sila naglilihim? Kasi alam nila na yung kinuha nila, yung purpose ay walang kabuluhan. Kuha niyo po ako? Nilihim nila yun kasi alam nila na yung purpose ay hindi talaga tutugma. Kaya totoo po sinasabi ko, malalaki na rin po ang mga anak ko. Kapag ang isang bata naglihim sa atin, una, alam niya na ito ay hindi oobra sa'yo. Napansin niya na? Totoo po, di ba? Kaya ililihim nila. Ngayon, pag naghayag na sila ngayon, may problema na. Napansin niyo po ba? Pero pinakasolusyon pa rin yan talaga nasa atin, mga tatay. Ituro talaga natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos na ito may purpose anak ang buhay. At sa bawat gagawin, bawat proseso, totoo yan, walang proseso na walang pain. Pero wala rin yung pain na yan kapag alam mo nga talaga ang purpose. Kapatid, totoo naman talaga, sabi nga ni Pastor, talaga dyan ako believe kay Pastor eh. Talagang alam na alam ni Pastor talaga ang kahihinatnan. Talaga, alam na alam. Ngayon, nakuha na natin yung ipaprioritize natin. Mga kapatid, gawin din natin yung pamimili, yung tinatawag na pag-reject sa isang bagay na hindi natin kailangan. Okay? Kung marunong kang tumanggap dahil kailangan mo, ngayon, alisin mo naman yung hindi mo na rin kailangan. Hindi po ba? Amen? Mga kapatid, hindi mo madidil ang isang emotional na problema kung yung isang kailangan ay nananatili pa rin, yung hindi kailangan ay mananatili dyan. Kaya nga kailangan mong alisin yung hindi na kailangan. Matuto ka rin naman mag-reject. Sa madaling salita, marunong ka dapat kung alin yung ikikip mo at marunong ka rin kung alin yung ituthrow mo. Di po ba? Ganun naman ang buhay eh. Huwag kang magtago ng isang bagay na walang pakinabang sa'yo. Dahil magdudulot lamang po yan ng problema. Pansin nyo po. Ngayon, bataan ulit tayo sa proseso na tinutukoy ni Pastor. Yung formula na mayroong proseso, mayroong purpose, at yung purpose over pain. Makikita natin. So, ganoon kasimple mga kapatid, ang bagay na ito. Matuto tayong mag-reject ng bagay. Kapag hindi kailangan
at wala sa purpose, ayoko niyan. Di ba? Ayawan mo yan. Yun ang pinaka-the best doon eh. Wala sa prinsipyo ng salita ng Diyos, alisin mo yan. Hindi yan kailangan. Bakit? Magdudulot lamang yan ng pigati. Yung ikikip mo, yung alin doon ang dapat may purpose, ikip mo yun. Yeah. May pakinabang yun eh. Pero kung wala ng pakinabang, itapon mo yan. Wag mong itago ang isang bagay na walang idudulot na maganda sa buhay mo. Ngayon, mga kapatid, paano mangyayari yun? Mako-confuse pa ba tayo sa bagay na yun? Sabi nga ni Sir Maki kanina, yung kalagayan, hindi palibasa alam mo na yung kalagayan, ay alam mo na rin yung kailangan. Abay, hindi ho. Mga kapatid, hindi po tayo dapat ma-confuse sa bagay na yun. Sapagkat alam natin kung ano ang kailangan sa kagustuhan lamang. Amen. Hindi tayo mako-confuse doon, mga kapatid. At ang ating Panginoon ay hindi po siya author ng confusion. Tandaan natin, hindi siya author ng confusion. Kaya, sabi nga, let's all things be done decently and in order, mga kapatid. Kaya isipin natin yung bagay na ito. Gamit ang salita ng Diyos, emotional problem, i-deal natin. I-deal natin. Sabi nga, gamit ang salita ng Diyos. I-acknowledge mo, ano ba ang problema? Ano ba? Bakit ka nagkaroon ng problema? Yan bang problema mo dahilan sa kinailangan mo yan? O baka naman talagang ginusto mo lang yan? Napansin niyo po. Kasi hindi naman talaga problema yan. Kung hindi mo talaga kailangan niya, pwede mo naman alisin yan eh. Isipin niyo po, di po ba? So mga tatay, tandaan natin, ang emotion causes pain. Kaya nga education ang kailangan natin. Education, Bible education, Bible principle ang kailangan po natin. At yan yung itinuturo natin sa ating mga anak. At salamat sa Panginoon dahil habang lumalaki ang ating mga anak, mapapansin nyo, habang lumalaki sila, mas i-establish po natin yung ating good relationship sa kanila. Mas mapagaan, mas lalo silang magtiwala sa iyo bilang tatay. Yung kaya nilang magsabi nang hindi sila naiilang ng mga problema nila sa buhay. Totoo yun. Hindi naman nagsasabi yan kasi kailangan ko ng bag, ng ganito, gano'n. Hindi Mga tatay, nagsasabi rin po yan sila ng kanilang nararamdaman. At importante, meron tayong masasabi patungkol naman sa mga bagay na yon. Sir Maki? Yes, sir. Sir Noel, baka meron po kayong gustong idugtong mula po doon kay Sir sa sinabi ni Sir Rudy. Amen, Sir Rudy. Maraming salamat sa isang napakagandang pangungusap na yung ibinigay ngayong tanghali at patungkol po sa emotional problem. Alam niyo po mga kapatid, may isang prinsipyo po na binitawan si Pastor nung nakaraang linggo. Nasabi po rito, emotion without proper education will end up in worse destination. At alam niyo po mga kapatid, isa sa pinakaayaw natin mga tatay, yung magkaroon ng worse destination yung ating mga anak. At wala naman pong may gusto na mapapahamak ang anak. Pero mga kapatid, kung magkakaroon ba ng katagumpayan ng ating mga anak sa ating nakasalalay, at papaano natin matutulungan yung ating mga anak? Sa pamamagitan nga po ng proper education. Amen. Kaya hindi mo talaga pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang simbahan sa iyong pamilya. Dahil ang simbahan at ang salita ng Diyos ang siyang magpapatibay sa atin sa panahon ng mga pagsubok o kagipitan sa buhay. Alam niyo po, maging ang mga tatay, tayong mga tatay, minsan ayaw natin ng kabigatan di ba? Ayaw natin ng pain. Ayaw natin ng pain. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi dapat natin ayawan yung pain dahil ito ay isang proseso patungo sa ating goal sa buhay. At malaking factor ito mga kapatid sa pananampalataya natin. Kaya nga sabi nga, trust in the Lord. Trust in the Lord. Kaya nga napakahalaga na anuman ang kalagayan natin, masaya man tayo, may pagsubok man tayo na pinangahawakan, ay kinakailangan natin
ibigay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang higit nakakaalam kung papaano po tayo maging isang matagumpay at isang paano pagpapalain ang ating pamilya. Alam niyo po mga kapatid, kailangan po natin mga tatay, tayo mismo, dapat kargado tayo ng salita ng Diyos. Dahil hindi lang po mga kabataan na nagpapatiwakal sa panahon ito. That's right. Marami Amen. rin mga katatay. Kaya nga, ang tatay takot na talaga eh. Kaya ang tatay kapag may problemang kinaharap sa loob ng tahanan, ano ang unang kataga? Gusto mo, hiwalay na lang tayo eh. At yan naman talaga mga kapatid, ang talagang palasak na sa panahon ngayon, no? Mga kapatid, lalong-lalo na sasang-ayon ang ating gobyerno patungkol sa ganyan, yung broken families, yung talagang paghiwalay. Pero alam nyo ba mga kapatid, na napakahalaga nga yung sinasabi kanina na Sir Rudy na dapat malaman natin yung purpose. Bakit ba tayo dito nabubuhay sa ibabaw ng lupa ito? Ano ba ang layunin natin? Ano ba layunin natin? At yun po dapat natin ibahagi sa ating mga anak. Sabi nga rito ng Bible sa Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, sabi, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Amen. And keep His commandment. For this is the whole duty of man. Ano ang pinakalayunin ng ating buhay? Irespetuhin ang Diyos. Respetuhin natin ang Diyos. At yan po dapat ang may impart natin sa ating mga anak na kinakailangan magkaroon po sila ng respeto sa Diyos upang sa ganon magkaroon man sila ng mga bagay-bagay na nararanasan sa kanilang buhay ay maaring pasasalamatan pa nila ang Diyos. Kasi baka may purpose ang Diyos bakit inaalaw yung mga bagay na yan na nararanasan sa kanilang buhay. Kaya nga, alam mo mga kapatid, kinakailangan talaga natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, hindi po to biro. Dahil ito'y nangyayari na. Nangyayari na po. Marami na pong nangyayari ngayon. Na konting problema lang, ay talagang hindi tayo magkaroon ng tamang decision. Kaya nga nagkakaroon ng worst destination. Kaya nga, minsan, kita nyo, may mga magulang na sinasabi na ayoko nang iparanas sa aking mga anak yung aking naranasan nung ako ay bata pa. No? Alam mo, baliktad po ako. Sabi ko sa aking mga anak, how I wish naging basurero kayo. Yan. How I wish nangungulekta kayo ng kaning baboy sa kapitbahay para magkaroon lang kayo ng baon. Dahil doon mga kapatid, kapag naranasan natin yung mga bagay na yon, ay talagang magiging mamahalin natin yung buhay natin. Amen. Pagyayamanin natin ang ating buhay. At kita mo, marami, konting hindi lang nila magustuhan ng nagagalit na. Yan. Parang sila na may karapatan sa loob ng tahanan. No? Hindi mo lang maibigay ang kanilang gusto, ay talagang magtatampo na. Turuan natin mga kapatid, turuan natin ang ating mga anak kung ano ba talaga yung purpose ng buhay natin dito sa ibabaw ng lito. And of course, huwag silang matakot sa pain. Huwag tayo matakot. That's right. Pati sa atin mga kapwa ko ama ng tahanan, huwag po tayong matakot sa pain. Pagdating sa pain, may talagang tamang proseso yan para wala naman tao na instant na talagang maliban lamang sa mga nakipagsapalaran sa pamamaraan ng sanglibutan. Talagang magkakaroon ka talaga ng instant. Pero alam mo mga kapatid, tulad ko, hindi naman ako agad-agad nagkaroon ng sasakyan eh. Di ba? Nag-umpisa pa ako sa paglalakad. At pinagpala ng bisikleta. Hanggang sa nagkaroon ng motor, hanggang nagkaroon ng sasakyan, may proseso mga kapatid. Kasi kung makikita mo yan, kung ako, binigyan ka agad ako ng magulang ko ng kotse. Pagyayamanin ko kaya yun? Hindi eh. Walang proseso. Walang proseso eh. Pero mas higit kong pinagmayaman kung ano yung pinagkakatiwala sa akin ng Diyos sa panahong ito. Dahil
nagsimula po ako sa zero eh. Wala po talaga. Wala Yeah, naman talaga amen. tayong pag-aari dito. Lahat naman yan pag-aari ng Diyos. Kaya dapat pagtibayan. Kaya ako natutuwa ako kay Sister Tricia nung nakaraang Father's Day Oh. na sinabi niya na tinuturuan ko sila na maging tough, no? Maging Yeah, matapang. that's right. That's no? right. Kasi alam mo, Sir Rudy, Sir Maki, ayaw ko na nakikita na iyakin ang aking mga pamilya. Yo. Kasi ang prinsipyo ko Emotion dyan, yan eh. Emotion yan. Yung konting bagay lang, iiyakan mo. Alam mo, sinasabi ko sa kanila, kahit lumuha ka ng isang balding luha, walang mangyayari yan dyan. Hanggat hindi ka kumikilos. Kaya nga kinakailangan mong kumilos, gumawa, at manalangin. Lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Oh. May Diyos tayo na makapangyarihan at handang duminig ng ating mga panalangin. Kaya sabi nga ng Bible, I will not leave thee nor forsake thee. Napakaganda, bre mo, ang lumikha ng sanglibutan, hindi ka niya iiwanan, hindi ka pababayaan. Matinding kaya nga, kinakailangan natin mga kapatid, huwag natin ihiwalay ang ating pamilya, lalong-lalo na ang ating mga anak. Kasi mga anak natin, marurupok pa. Marurupok yan. Kaya nga, nagkakaroon ng untimely relationship. No? Nagkaroon ng instant baby. Di ba? Bakit? Dahil sa kakulangan ng edukasyon sa salita ng Diyos. Alam mo, sabi nga ni Pastor dito, which is true naman, na bago ka palang napahamak, andiyan dyan na yung warning. Kaya, andiyan dyan na yung warning. Kaya nga, i-re-echo lang natin mga kapatid. I-re-echo lang natin yung mga mensahe na ating napapakinggan sa ating mahal na pastor. Kasi katulong natin ang ating mahal na pastor upang yung mga anak natin, mga kapatid, ay hindi na matulad sa mga bata na walang simbahan. No? Yeah. Kailangan lang Amen. talaga natin na yung buong pusong pagtitiwala sa Diyos. At papaano natin madidevelop yung pagtitiwala natin sa Diyos? Sa Kanyang salita at sa simbahan. Na kung saan nagtuturo na kung paano natin maididil yung ating damdamin. No? Hindi naman, wag tayong masyadong magpapadala sa ating emosyon. Kasi ang emosyon, ngayon, masaya. Mamaya-maya, galit na. Di ba? Tama. Pero kung may maayos kang espiritu at may salita ka ng Diyos, ano man ang mangyari, dapat kinakailangan natin mapanatili yung maayos nating espiritu. Kaya nga, mga kapatid, turuan natin yung ating mga anak na maging matapang na humarap sa buhay. Yes. Katulad nga sabi ni Sir Rudy kanina. At higit sa lahat, malaman nila kung ano ba talaga ang purpose ng ating buhay. Na walang iba kundi igalang at respetuhin ang Diyos sa ating buhay. At kung yan ay maghahari sa loob ng ating tahanan, I believe, less ang problema. Yes. Maraming salamat, Sir Maki. Yun. At thank you po, Sir Rudy and Sir Noel. Alam niyo po, para po sa mga fathers na nakikinig po ngayon, again, sabi nga po ng ating mahal na pastor, we have to deal. Don't forget the word deal, no? Pag sinabi mo pong dealing, kasi ang ating pong topic is all about dealing with the emotional state or with the emotional state. Ibig sabihin po na doon yung with na word, no, dealing with, ibig sabihin kasama na nila. Kasi sabi nga ng ating mahal na pastor kagabi sa aming fellowship ng mga fathers, ang pinakamahalaga, kaya nga a lot of people are getting tired of going to church. It's because what's on their mind is just, this is another religion. Yan ang nasa utak ng maraming tao ngayon. But ano po yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor? It's not about religion, it's about education. Ano ba yung, kasi that's how supposed to be, brethren. Kapag pumupunta ka sa school, dapat may matutunan ka. Huwag kang papayag na pupunta ka sa school nang wala kang natututunan. Pag lumabas ka, huwag kang papayag na wala kang matututunan. Pag pumasok ka sa simbahan, ano ba ang simbahan? Sabi nga ng ating mahal na pastor kagabi doon sa mga kasamahan ko pong mga tatay,
Ang simbahan ba ay talagang inaral niya po ng maigi? Ang simbahan ba ay hanggang sign of the cross lang? Ang simbahan ba ay talagang pupunta ka lang tapos uuwi ka nang wala kang natututunan? Ganun lang ba ang simbahan? Hindi po. Church is there for education. And anong klaseng education? Biblical education. Yun po yung kailangan. Kasi sabi kung bakit ko po yan nasabi. Kasi sabi nga ng ating mahal na pastor, kapag hindi yan nakita ng mga tatay ngayon, sabi niya po dun sa mga tatay na nakausap namin kagabi, kapag hindi niya nakita ng mga tatay ngayon, hindi nila matututunan mag-deal ng emotion na kasama na ng anak nila. Bakit po? Kasi emotion, nabanggit nga ni Sir Rudy kanina, ang emosyon nandiyan na yan sa tao. Walang tao po na masasabi mong wala kang emosyon. Parang ano po yan, parang yung biro ko lagi na pag may lumapit sa akin na nagsabi hindi daw siya nagkakasala, ang unang tanong ko kung tao ba siya. Yun yung tanong ko dyan. Ganon din naman pagdating sa emosyon. Walang tao, walang emosyon. Sabi nga ni Pastor, ang problema lang, dahil as the child grew up, habang lumalaki ang bata, kasama niya ang emosyon eh. Kaya nga, sa kanyang paglaki, kung ang kasama niya lang ay emosyon, delikado yun. Pero kung madidil natin yan through biblical education, yun ang maganda. Kaya nga po kung maalala nyo last week, binigyan tayo. Pag sinabi kasi nating dealing, it talks about taking action to address and resolve a difficult situation. Yan po pag sinabi nating deal. Kasi merong deal na makikipag-agree ka. Ito pong dealing po na ito, hindi po ito pakikipag-agree, kundi ito po ay pag-put ng isang action or pag-take po ng isang action to address at ma-resolbahan yung difficult situation. Fathers na nakikinig po ngayon, nais ko pong ipaalala sa inyo that the emotional state, which is narinig na rin po natin ito sa ating mahal na pastor, the emotional state of children nowadays is a difficult situation for them. Bakit? Hindi nga nila, kaya mapansin nyo po, pag napunta na sila doon sa isang sitwasyon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. The very last resort is take their own lives. Amen. Yun lang ang alam nila. Bakit? Dahil nga emotion, yung sinasabing masyado na kasing masakit ang mga pangyayari sa buhay-buhay ko. Hindi ko na kaya, ako na lang lagi, puro na lang ako. Nandiyan naman si kuya, nandiyan naman si ate, pero ako lang, lagi ako. Kapatid, it's a difficult situation for them. That's why our pastor told us last week that we have to deal with them. With that emotional status, with that kind of status ng mga anak. Tingnan nyo po, kasi kapag hindi, sabi nga ng ating mahal na pastor, as they grew up, kasama nila yung emosyon eh. Isipin po natin, kapatid, kapag wala kang itinuro dyan, kaya nga sabi ng Bible, di ba, train up a child. Yeah, amen. Child. Yeah. Bakit? Kasi you've got to train them as a child, kasi kapag yan ay lumaki at ang nakalakihan niya lang ay emotion, balang araw mahihirapan ka na. That's right. Kaya nga you've got to deal with the emotional status. Kaya nga kung maalala nyo last week, binigyan tayo ng formula ni Pastor. Ano po yung formula? Paano ma-deal? Anong meron doon sa dealing? Anong formula nung dealing with the emotional state or with the emotional status of the children? Number 1, nabanggit ni Sir Rudy kanina, process. Ipakita natin mga tatay po na nakikinig ngayon na merong proseso sa pagdidil. Hindi lang yung basta tumigil ka. Hindi lang ganun. May proseso. At pagkatapos niyang proseso na yan, the more they can see the process, the more na mas magiging maliwanag po sa kanila yung number 2 na formula. Ano po yun? Purpose. Kasi kapag may proseso ang isang bagay, makikita po nila na may purpose kung bakit nyo ginagawa yan. Naalala ko po for the past 2 weeks na magkasunod, ay nagkaroon po ng meeting ang mga alumni officers. Yan po yung laging pinapaalala namin sa isa't isa at pinaalala din po ng aming mahal na pastor sa amin. Huwag nyo dapat na at maiging lagyan natin ng proseso ang mga alumni. Kasi kapag hindi mo nalagyan ng proseso ang alumni association, hindi nila makikita anong purpose ng association. Para saan ba yan? Kaya dumarating sa punto, nag-graduate lang sila, babasta-bastahin lang nila ang PSS.
baliwala lang sa kanila kung hindi na nila maitaas yung standard ng eskwelahan. Baliwala na. Bakit? Wala sila nakitang proseso eh. Kaya yun po yung formula na binigay po sa atin ng ating pastor. Process, purpose, at kasama sa formula na yan, pain. Pain. Bakit po? Ito tandaan nyo naman sa mga anak na nakikinig po ngayon. O sa mga fathers muna, unahin natin. Gaya nung sinabi ni Sir Noel kanina, huwag kayong matakot, fathers, na magbigay ng pain sa anak ninyo. Kasama yan sa formula ng pagdidil. Bakit? Sa mga anak naman na nakikinig, huwag din kayong matakot sa pain. Bakit? Diyan kayo matututo. Bakit? Ano ba ang pain? Those are the things na hindi mo gusto pero kailangan mo. Yan po ang paraan na binigay po sa atin ng ating mahal na pastor for dealing with the emotional status of our children. Which happens, brethren, na ako po ay naniniwala 100% na yung sinabi ng ating mahal na pastor ay biblical. Bakit po? If you are familiar with the book of Proverbs, makikita nyo po yung advice ng isang tatay. Ilang chapters po yan, magsisimula po yan actually sa chapter number 1, verse number 8, hanggang chapter number 7, yan po ang series ng pagpapaalala ng isang tatay. Kaya nga mababasa nyo dyan, mula Proverbs chapter 1, verse number 8, magsisimula yung word na, my son. Hanggang sa matapos mo ang chapter 7, dahil pagpasok mo ng chapter 8 to chapter 9, it's all about the wisdom na. Pero hanggang chapter 7, for 7 chapters, kapatid, makikita nyo po dyan ang pagpapaalala ng isang tatay. My son, pagpapaalala ng isang magulang, my son, do this, my son, reject this, my son, depart from this. Kaya nga po, dyan yung makikita yung proseso ng pagdidil. Tingnan nyo po, on those particular chapters, makikita nyo na ang tinutumbok ng magulang dyan, or let's say for example, given the situation of the family itself, the father, because he is the leader of the home, and the writer of the book of Proverbs is a man. Lalaki. Kaya given the situation, yan po. Kaya nga makikita nyo po dito, pinaalala niya po, may mga particular chapters kayong makikita kung papaano po pinaalalahanan ng isang tatay ang kanyang anak. At kung makikita nyo, ang tinutumbok is not the outer part ng pagkatao niya, kundi the inner part. Kaya nga anong lagi niyang sinasabi dyan, may mga bababasa po kayo dyan na yung kanyang paalala ay tagos sa buto. Sabi dyan ng Bible. It can, the inward parts of the belly, akalain nyo umaabot ng ganun yung paalala. Bakit? Dahil loob eh. Loob ang tinutumbok, hindi yung labas. The inward man itself, yung situation sa loob. Ang emotion po ay situation yan sa loob, hindi yan sa labas. Hindi mo malalaman na, hindi mo masasabi na emotional ang anak mo kasi lumuha na. No. Kung bakit na lumuha, may emotional, yung inside situation. Yung emotion ay nasa loob. Wala po yan sa labas. Hindi yan emotion dahil lumuha. Pag napuwing ka, may luha ka rin naman eh. Diba? Pag bigla kang liwanag, mahapdi lang mata mo, kamot-kamutin mo yan, luluha din yan eh. Pero yung emotional state ng anak, mga fathers, ay nasa loob. Kaya nga yun po yung dinidil. Tingnan niyo po dito. I will read some chapter particular na pwede nating ihalin tulad paano niya dinil ang kanyang anak. Here's the deal. Alam niya kasi na dito makikita po natin sa chapter na ito, yung makikita natin yung proseso, makikita natin yung purpose, at makikita natin yung pain. Pero lahat ito ay part ng pagdidil ng isang tatay sa emotional status ng kanyang anak. Tingnan niyo po. Babasahin ko po sa inyo. Proverbs chapter 3. Ito po yan. Sabi ng Bible, my son. Okay? Here's how he deals the emotional state or status ng kanyang anak. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. That's the process. Ang proseso,
forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Ibig sabihin, yung mga tinuturo ko sa iyo, siguraduhin mo na iingatan mo yan sa iyong puso. Okay? Hindi, the word keep here, hindi na yung itago mo, kundi ingatan mo sa iyong puso. But let thine heart, yung puso ay nawa, ingatan niya yung aking mga naituro sa inyo. What's the purpose? For length of days and long life and peace shall they add to thee. Pag iningatan mo yung proseso, kapag ginawa mo yung proseso, the purpose of the process is para yung length of days ay mapunta sa'yo at magkaroon ka ng maayos na buhay, which is long life, at ano pa yung isa? Peace, which is kapag napangunahan ka ng emotion mo, kalimutan mo na ang salitang peace. Kaya nga, ganun na lang. Sige, tapusin ko na buhay ko. Walang kapayapaan. Bakit? Anong nanguna? Emosyon. Kaya nga, ang process, ang sabi niya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Bakit? There's a purpose. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Verse number 3, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Another process. What's the purpose? So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. That's the purpose. Bakit po? A lot of young people ngayon, kaya kailangan, fathers, ganito dapat natin i-deal ang emotional state. Dahil ang gusto nila, acceptable to everyone. Kapag hindi na sila acceptable to many, they will take their own life. Pansin nyo ba sa social media, kapag nabash na ang isang tao, ano nang ginagawa? Papatiwakal na, sabi nga ni Sir Noel. Yan ang kinakatakutan ng mga tao, ng mga young people ngayon, Sir Rudy, Sir Noel. Yung mabash ka, yung hindi ka magustuhan ng tao. Pero makikita nyo po dito, kaya kailangan, sabi niya, you should not allow the mercy, the loving kindness, and the trustworthy ng Diyos ay lumayo sa iyo. Forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. Bakit? Kasi kapag ginawa mo yan, makakakita ka ng pabor at maayos na pangunawa sa harap ng Diyos at sa tao. Kasi, ito po yan mga fathers, malabo na mapunta sa emotional state ang mga anak natin kapag alam nila na sa harap ng Diyos maayos sila. Bakit po? Kasi it is very impossible na maging maayos ka sa harap ng Diyos at hindi ka maayos sa harap ng tao. No. Pag maayos ka sa harap ng Diyos, matik yan, maayos ka sa harap ng tao. Kaya anong sense? Hindi nila ganong pampansinin, nonsense na sa kanila yung hindi sila maging acceptable sa iba dahil ang priority nila, katanggap-tanggap naman ako sa Diyos eh. Ano ngayon kung ayawan mo ko? At least di ako inayawan ng Diyos. Kaya kapag inatake ng emosyon na ayaw, pag sinabi na ng kaibigan niya, ayoko na sa'yo, o sige, walang problema. Hindi kita kaaway. Babatiin pa din kita ng good morning kapag nagkita tayo. Si tanggap ng anak. Bakit? Process. Nandoon ang process. Another one. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Sabi ni Sir Noel kanina, that's the whole conclusion of life. Fear the Lord and depart from evil. What's the purpose? Kasi it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Kita nyo? Ganun, pakikita nyo po yung palitan ng process and purpose. Process and purpose. Kaya nga may kita ninyo na sinabi din po dito, yung pain na mararamdaman mo if you do this. Pero ang sabi din, pinakita din yung process. Sabi po, my son, despise not the chastening of the Lord. Ang sakit nun. Pain yon. Pag ang Diyos na ang nag-chastise sa kanyang anak, pain ang mararamdaman mo. Bakit? The Lord will take out those things that you want and put those things that you need. Yan ang ayaw ng mga bata ngayon.
Yung tanggalin mo sa kanila yung gusto nila at ipalit mo yung kailangan. Si LG nga po, ganyan na ngayon eh. Gusto niya lang kutsara, pero pag inayawan niya na yung pagkain na nasa kutsara, ayaw niya. Pag binigyan mo siya ng kutsara may pagkain, ayaw niya na. Pero pag binigay mo kutsara, gusto niya pa. Pero wala na dun yung kailangan niya, kung mapapansin nyo, yung pagkain. Ganyan ang bata ngayon. Pag kinuha mo yung gusto nila, palitan mo ng kailangan nila, ayaw nila. Masakit, iiyak. Masakit sa kanila yun. Pero ang sabi nga dito ng Bible, sabi dito ng tatay, despise not the chastening of the Lord, neither be weary. Huwag kang magsawa of His correction. Bakit? Anong purpose? Oh yeah, there's pain on it. Pero anong purpose niyan? For whom the Lord loveth, He corrected. See? Sabi ng Bible, for whom the Lord loveth, He corrected. Eto na, Sir Noel, Sir Rudy, even as a father at the son in whom He delighted. Nasa ng kasiyahan? Children, tatay na nakikinig, nasa ng kasiyahan? Nasa pain. Nasa pain. Kaya nga masaya ka kapag pagkatapos mo mag-workout, haharap-harap ka sa salamin, mag-flex-flex ka ng iyong side chest, double back, papagalawin mo yung dibdib mo kasi magang-maga, mag-flex ka. Lahat gagawin mo. Bakit? Masaya ka sa pain na naramdaman mo kasi may resulta eh. Kapatid, kita nyo po sa chapter 3. Chapter 3 pa lang yan. Ilan pang may san yan? Ilang chapters pa natitira? 3, 4, 5, 6, 7. May 4 na chapters pa. Pero makikita nyo po mga kapatid, dyan pa lang, chapter 3 pa lang, makikita ninyo kung paano po in-address yung formula on how to deal with the emotional state ng anak. Kaya fathers, again, sabi nga po ni Sir Noel kanina, huwag ninyong pahintulutan, no? Huwag po ninyong pahintulutan na yung anak ninyo ay manatili doon sa emotional state niya. Deal with it. Resolve it. Take action to it. Address it. Sapagkat kapag nanatili yan, sabi nga ng ating mahal na pastor, kasama niya yan sa paglaki, tandaan mo, nandiyan ang emosyon hanggang sa lumakihan. Hanggang sa tumanda yan. Nandiyan ang emosyon. Pero maganda kung hanggang sa pagtanda niya, he knows or she knows how to deal with the emotion because there's an education. Yun po ang maganda. Kaya huwag niyong kakalimutan, mga kapatid, ang formula na sinabi ng ating mahal na pastor. There's process, there's purpose, and there's pain. Hindi mo pwedeng tanggalin. Hindi ka mag-1. Hindi ka pwedeng mag-minus dyan. Ang mahirap niyan, kapag ginamit mo pa yung formula ng math na yung sa add and carry. Oh. Kasi manghihiram ka dun eh. You will borrow eh. Oh. Borrow 1 from 2. Hindi minusan mo na yung isa. Oh. Ang gusto ng Panginoon, exact result eh. Hindi ka pwede dun. Hindi pwedeng ganun po mga kapatid sa pagdideal po when it comes to dealing with the emotional status of a children. Kapatid, marami pa yan. I hope na naging blessing po ito. Ganun din. Sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, may 4 na chapters pa pero mag-iisang oras na tayo. Kaya may 4 na chapters pa pero hindi 4 na oras yung programa. Kaya abangan nyo po sa susunod. Maganda pa ang ating mga pag-uusapan. Hindi titigil ang ganda ng usapan as long as nasalita ng Diyos ang ating pinangahawakan, mga kapatid. Tandaan nyo po yan. Alright? Sir Maki, yes, gusto sir. ko munang basahin yung mga comment ng ating magigiting na tatay. Yes, sir, please. Sige po. Sabi po rito ni Sir Andy, Amen po. Our refusal to face the problems and accept pains will blur our minds and will not come up with the sound and biblical decision. We really need to face the problems and accept pain and deal with it in the light of the Word of God. Kaya kailangan talaga ng salita ng Diyos. Sabi po naman dito ni Sir Dennis Quaresma, tama sir, the best way to learn
the importance of life is our personal experience of pain and hardship. No? Sabi rin naman dito ni Sir Cesar de Deos, may pain reliever naman po. Ang salita ng Diyos, kailangan lang i-meditate every day and night ang Word of God. Sabi rin para ni Sir Cesar de Deos, basta't may puso, sir, may emosyon po, because heart is the center of emotion. That is why we need the principle of the Word of God. Amen. So, maraming salamat mga kapatid sa mga comment po ninyo. At totoo po yan. At pagtulong-tulungan natin mga kapwa ko ama ng tahanan na of course, ma-encourage natin ang kapwa nating ama ng tahanan na matutong humarap ng pain. Alam niyo po, sabi nga ni Sir Maki kanina, kung meron pong dapat makaramdam ng pain sa loob ng tahanan, tayo yun dapat mga tatay. Dahil ang responsibilidad ay nasa kaatang po sa atin. Amen. Sir Maki. Yan, sabi nga po dito gusto ko po itong sinabi ni Sir Dennis dito eh. There is no such education and training na walang pain. Sir Noel, diba? Bilang sundalo. Tama yan. Diba? Bilang sundalo. And ito rin po yung sinasabi ng ating mahal na pastor eh. No, kung gusto mo talaga ng training, you've got to endure the pain. Yeah, the best. Sabi nga ni Apostle Paul, endure hardness. Alam nga naman walang pain dun sa hardness na yun. Totoo yan. May sinabi rin po rito yung isang tatay na madalas masaktan. Oy, Sino? sino? Robert Rico, Robert pain Rico. is the process of healing. Sampay na ngayon. Ganyan pala yan. Yeah. Kaya yan po ang tatandaan po natin mga kapatid. Ano po, wag nyo pong kakalimutan yan. At lalo na po, if you're still doubting, read Proverbs chapter number 1, start from verse number 8 hanggang chapter number 7. Diyan nyo po matututunan how to deal with the emotional state of your children. Napakaganda po ng mga chapters na hinihintay yan. ko mag-comment si Pastor Dexter. Nag-comment na siya kanina. Ito talaga pag ito nag-comment si Pastor Dexter, ginto to sa mga tatay. Kaya abangan Nag-comment natin. na siya kanina. Nag-comment na po. Yeah, pagpasok ng is watching, sabi niya, that's right, Sir Ruel and Sir Rudy. Then, nanonood dyan sa Tatay Dex. Again, maraming salamat po. Hanggang dito po muna tayo. Sir Noel, Sir Rudy, paalam na po tayo. Thank you so much po sa lahat ng mga nanood sa atin. At sabi nga ay huwag kayong laging mawawala mga tatay sapagkat ito'y talagang hinanda para sa atin. Amen? So, sa susunod na pagkikita-kita sa Biyernes po muli ay sama-sama po muli tayo. God bless po sa inyo. Sir Noel. Amen. Maraming salamat muli sa ating mga masugid na taga-subaybay at naway nagdulot po kami ng pagpapala po sa inyo sa biyaya ng Panginoon. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Amen, amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumabaybay and sa aming pong mahal na pastor, thank you sir and for this kind of program and thank you for allowing us always to be a part of God's ministry. Salamat po and in behalf of our pastor once again na siyang director po at executive producer ng programa pong The Baptist Lunch. Kami po ang inyong pong lingkod, Brother Mac here along with Sir Noel and Sir Rudy at sa aming pong mga kasamahan sa audio and live streaming na si Sir John, Sir Vince and Sir Romir. Kami po ay bumabate ng isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo on the next episode of your favorite noontime show every Friday. This is the Baptist Lunch Fathers episode. On top of all this, all we can say is to God be the glory. God bless you all. Have a blessed day ahead. Bye-bye. Amen. Maraming salamat po.
For what earthly reason would the Heavenly Father send down His Son to suffer rejection and pay for crimes He had not done? For what earthly reason would the Father let Him hang on the tree? Wept with the answer that one earthly reason was me. I was the reason that one earthly reason. I was the guilty. He was the sacrifice. I was the taker. He was the giver, dying while I go free. That one earthly reason was me. The fairest of angels were not summoned from the throne up in the sky to purchase my pardon. Not even the angels could die. The only provision from my freedom was destined to be the sweet Lamb of glory, and His only reason was me. I was the reason that one earthly reason. I was the guilty. He was the sacrifice. Oh, I was the taker. He was the giver, dying while I go free. That one earthly reason was me. I was the taker. Lord Jesus was the giver. He died that I go